Okay, so good morning. Ngayon ay December 3. And dito tayo sa taniman natin dahil ito na lang magiging taniman natin. Meron tayong konti doon sa kabila. Pero ano na lang yan, mga excess or mga sobrang binhi natin galing dito. So nilagyan ko rin sila ng setup doon. So update ko lang kayo sa recent na ginawa ko dito. Kahapon, ayan, nagtimpla na tayo ulit ng nutrient solution. So may timpla na yan. Ang ginagawa ko ngayon, after ko sila salinan ng tubig, hindi ko na pinapasingaw. Tinitimplahan ko na agad. So, ngayon, ito ang meron sa atin. Dito kasi, gusto ko sana lagyan ito lahat ng master blend. Pero ang problema, yun nung pumunta ko dito, kulang ng isang set ng nutrient solution ko. Since mahirap tanggal-tanggalin to, iaangat ko pa, tinapos ko na kaagad yung pagta-transfer dito sa apat. So, ito ay Nutrihydro. Alam niyo naman pag Nutrihydro 90 ml ng A and B, tapos 6 ml ng pH down. Tapos ito is Master Blend, 100 ml ng A and B, tapos 6 ml ng pH down. So ito ay Master Blend pero walang pH down. Ito naman ay Master Blend na may pH down. Yan. So, 6 yan. Apat lang yan nandyan. Nandito yung 2. Dito sa kabila, mapapansin nyo naman kung master blend o hindi. Sa kulay, ayan o, ito. Ay, Nutrihydro yan. Ito, master blend. Kunya, parang bluish green pag master blend. Tapos, parang yellow green. Yellow green ba yan? Pag Nutrihydro. Tapos, ano bang kulay ng Kiss? Parang halos ganito din yung Kiss pero medyo may pagka-green yung yung Kiss solution, may pagka-green. So ito naman bluish, mas bluish yung master blend. So ayan. So ito, dinrain ko na rin gamit ang ating siphon. Ayan oh. Ayan yung tubo na yan para mas madali maglipat kaysa manual kong sinasalo unti-unti. So, parang konti na lang yung natirang tubig, tsaka ko na lang sasalukin na manual. So, ito meron pa, kasi gusto ko, at least ito, nagagamit ko pa rin pandilig-dilig dito sa paligid natin. So, anyway, yan, isa na yung sa lilinisin natin. So, magkakaroon tayo ng 2 bakante dito, tapos kailangan lang naman natin maglinis ng box para mapalitan. So, ito, isa pa to sa mga for harvest. Pero hindi pa yan ngayon kasi maliit pa sila eh. Ang tina-target natin for harvest, ayan ito po, ang for harvest talaga natin na target, hindi ko lang alam kung pwede na to pero maliit pa kasi ito eh. Parang gusto ko na lang, kumbaga parang mga losses na lang yan kasi ang magkakabatch 1, 2, 3, 4, 5, 6, tama ba? Oo. Tapos yung sumunod nating batch. Ano yung sumunod nating batch? Actually, nagulo na ako sa batches ko. Anyway. So, tinitingnan ko na kung ano yung mga malaki. Yan. Tapos, yun yung inuuna natin. Ito, okay na rin naman. Pero, pwede pa yun na ilang araw. Ito, unahin ko. Ubusin. Konti na lang naman yan. So, kukuha ko lang ng 3 ngayon. Galing dyan. Then, iniisip ko, pag na-clear up ko na to, dito ko na ilalagay yung bagong 1x1. Para ma-adjust natin yung space dito sa... okay na to. Okay na yung space niyan, pero 1x1 na lang yung lalagay natin. So, mabawasan siya ng mga 20 cm dito. Mga hanggang dito na lang siya. Yung 1x1 natin. Tapos, susunod, kung makagawa ulit ako ng panibagong 1x1, ito, pagkatapos ng harvest, urong ulit natin. Para magkaroon tayo ng space dito. So far, yung 1x3 ko, hindi ko pa rin tapos. Hindi pa ako nakakuha ng energy para tapusin siya. Pero, yun, tatapusin natin yan, syempre. Yan. So, what's up na bago? So, dumating na yung mga Vietnamese rose or Portulaca. Portulaca ba yun? Na in-order ko. At meron zinnia din yata eh. So flowers yon.
Gusto ko siyang, yun yung padamihin ko dito. Para at least pleasing, magandang tingnan yung tanim natin, hindi lang puro tanglad. Diba? And syempre, moving forward, gusto ko rin siyang maibenta as flower pots. Syempre, aralin ko pa. Tulad ng ginawa natin sa iba, aralin ko pa. Gano'n ba katagal yung pag-aalaga niyan. And hopefully, maging successful yung pag-alaga natin sa kanya. Kasi via cuttings lang daw yun eh. Pwede na eh. So, kung ganun nga yung magiging setup via cuttings, di okay. Tapos, ito yung mga yan. Nakita na may patungan. Kasi nga, hindi level. Ang ginawa ko, ito, makita nyo may tali, diba? Sa taas niyan, meron ako ritaso ng mga UV plastic eh. So, tinupi-tupi ko lang siya kasi makapal naman yun. Tinupi-tupi ko, mga 4 na tupi. Tapos, nilagay ko siya dyan sa may bakal. Tapos, tinali ko na lang siya. Para kahit tanggalin ko tong box, hindi siya mahuhulog. Yan. Yan yung isang naisip ko para at least permanent na yung magiging pangkalang or pang level natin dito sa ating setup. So, mga small changes lang yan. And, nakita nyo na rin naman yung ano ko, yung 1 by 1. Tama ba? Ako hindi pa, pasensya. Pero makikita nyo rin yan. Ayan, so ang balak ko, yung ito, unti-unti nating linisin. Ayun, malamang unahin ko yun, tanggalin ko na. At hindi ko pa sure kung diyan ko ilalagay yung mga portuluka. I-transfer lang tayo ng konting lupa sa ibang mga paso. Tapos yun na munang gawin nating taniman dito sa lugar. Dito. Alam mo, dito na ako magtanim kasi yan, dito naman talaga ako nagtatanim eh. Ayun, yun pala yung retaso ng UV plastic na sinasabi ko. Ayun. Kaya hindi ko pa talaga ma-push yung 1x3 na bago. Although, puputol-putulin, welding. Wala pa akong budget pang bili ng UV plastic tsaka net. Kaya yung last na tanim ko, from 90, ginawa kong 75 heads. So ngayon, since yung next na batch ko is may tataniman na 6, so ang goal ko is ma-clear up ko yun. Pwede ko kaya ito maibenta. Baka pwede ko na maibenta to. Ayun, mukhang okay naman eh. Diba? Titikman ko kung wala namang pait, ibebenta natin to. So kukuha ko dyan. 3 lang naman kailangan ko. So malamang ito yung isa or yun. Tapos yung 2 doon. Okay, so yun na. Dito na lang muna ako kukuha sa kabila. Kasi gusto ko na rin ma-clear up to. Kasi gusto ko dito talaga ilalagay yung panibago natin 1x3. Which is ganito lang din naman kahaba. Yan. Tapos dito. Pero ganito yung setup. So medyo nagkakaroon na ng linaw yung direction natin. And hopefully maging okay. Kasi once okay na yung setup natin dito, tuloy-tuloy na yung production natin dito, next up is clean up. Magdadagdag rin tayong halaman kahit wala pang clean up. Para makita natin kung kakayanin natin magtanim ng mga flowers. Tapos ayun. Tapos clean up, tapos babawasan ng konting tanglad. Siguro mga 3-4 na tanglad na lang matitira dito. Kasi ang dami. Pero ang ganda ng tubo, di ba? Kita nyo naman, ganda naman mga tanglad natin. Ang dating idea ko kasi sa tanglad, ayun, mapansin nyo, nakapads na sila. So parang puputulin ko lang, tapos yan yung ibebenta. Kaso magkano lang naman yan siguro? 20? Tsaka matagal kasi siya, tumubo. Inabot tayong 4 hanggang 5 buwan. So hindi siya viable na gawin mong business dito sa city kasi maliit lang yung space mo. Kailangan mo talaga is yung madaling alagaan and pwedeng fast moving and space saving. Kumbaga, based kasi sa research ko, isa sa mga magandang negosyo or dito sa urban is lettuce, tapos yung microgreens kung familiar ka sa microgreens, then ornamental fish, tapos pwede mong ipag-combine yung lahat na yan kung gusto mo. Yun, pero pwede naman kayo mag-search kung anong
pwede sa inyo. Kasi dati nag-search din ako, ang gusto ko talaga is ulang production or yung shrimp. Ano kasi yun, high value siya, pero pag kinumpit mo kasi yung tagal ng pag-aalaga mo sa kanya, yung space na gagamitin niya, yung maaani mo per square meter, maliit lang siya. Pero maganda siya sa mga nag-uulang. Especially kung may maganda kayong space. Maganda rin talaga siya. Ang problema lang, since hindi naman ganun kalaki ang space ko, pag napuno ko na to, ang next natin is beautification and magtuturo tayo kasi doon lang tayo kukuha ng another extra income. Pero pag magkaroon talaga ng opportunity na magkaroon tayo ng tie-up na gusto talagang tayo mag-supply ng lettuce sa kanya, pwede tayong kumuha ng bagong location. Yun nga lang, mapapagastos ulit tayo kasi kailangan tayo mag-invest ulit ng pera para dun sa new location. Yun lang yung medyo, sa ngayon is nagre-recover pa tayo. Kasi nga, nagsunod-sunod yung gastos natin. Pero kaya naman yan. Ang tanong, kaya ko ba mag-isa? Yun yung next question. Yun yung next question pala. Well, anyway, so hopefully may mga na-share naman ako sa inyo. And yan, silipin lang natin to bago tayo mag-end ng video. Ito yung master blend na walang pH down. Ito yung master blend na may pH down. So far, ang nakikita natin ay mas lamang yung may pH down. And dito, kaya hindi ako gumawa ng maraming walang pH down na master blend. At ito lang yung pH, yung master blend na walang pH down. Kasi nga, based dun sa result natin, hindi naman ganun kaganda. Pero titingnan natin. Kasi parang kung ikukumpara ko, halos kasing ayos lang siya ng tubo dun sa Nutrihydro. Although yung Nutrihydro ko parang na-contaminate yung B. May contamination. Kasi iba yung amoy. So, yun yung tinitingnan ko kung paano ko rin i-resolve dun sa mga susunod kong pagtimpla ng master blend para maiwasan natin yung contamination or kung ano man. Anyway yun, mahaba na yung video. Ayoko na ubusin ng oras yun. So, mag-harvest na ako and see you next update mga tropa. Bye-bye.